Kung mahanap ka ng smartwatch na maganda pero less than 5,000 pesos lang, itong CMF Watch Pro 2 na siguro yung hinahanap mo. So pag-uusapan natin yung naging experience ko dito sa smartwatch na to, kung okay ba siyang bilhin kasi less than 5,000 pesos, 4,390 pesos to be exact yung current price niya sa Digital Walker. So doon kayo bumili. So sila yung nagpadala nito sa atin, so maraming salamat sa kanila, pero gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko dito sa smartwatch na to at kung ano yung mga medyo hindi ko masyado nagustuhan tungkol dito para kapag binili nyo to, alam nyo yung i-expect nyo. Okay? So, pakita ko muna sa inyo yung laman ng box. So, ito guys yung box ng CMF Watch Pro 2. So, makikita natin yung itsura ng ating smartwatch. Tapos sa gilid, nandun yung mga top specs niya or top features niya. Pwede yung i-post tong video para mabasa nyo. At yung ilan sa mga features ito ay pag-uusapan din natin mamaya. So maliban dito sa mismong smartwatch, meron tayo ditong straps at saka yung kanyang magnetic charger. At ito na siguro yung pinakauna kong complaint dito sa smartwatch na to kasi itong CMF Watch Pro 2 ay hindi pa cradle yung ginamit as charger, hindi pa siya magnetic. Well, magnetic siya in a sense na may pogo pins na kailangan mong eksaktong i-connect dito sa smartwatch na to. At hindi ganun hindi ganun ka-strong yung magnet. Kaya halimbawa, kinonect mo siya, tapos nilapag mo, may instance na patatanggal siya. So, akala mo nagcha-charge, nun pala, medyo lumihis. So, sayang yung oras mo, cha-charge mo pa ulit. Okay, pero kung yung buong likod niya sana, or buong ilalim ng smartwatch na to ay magnetic na, pwedeng ilagay sa cradle, ganyan, sigurado ka na nagcha-charge. So, isa na siguro yun sa mga complaint ko sa smartwatch na to. At sa susunod sana na alteration nila, cradle na yung gagamitin or talagang pwede na yung magnetic charger. Tapos meron pa tayo ditong accessories. Pwede nyo bilhin tong orange na leather strap na merong extra bezel. At dyan pa mas kilala itong smartwatch na to kasi itong CMF Watch Pro 2 ay replaceable or interchangeable yung kanyang bezels. So, pwede natin tanggalin yung bezels ito at palitan ng iba. At marami na guys mabibiling ganyan, third party sa Lazada. Kung gusto natin ibang kulay, ibang design, meron sa Lazada. Hanapin nyo lang CMF Watch Pro 2 bezel. Kaya at marami kayong pagpipilian doon. Pero I suggest, kung gusto niyo ng talagang high quality gawa ng CMF, meron niyo sa Digital Walker na rin. Isabay niyo na rin kapag bumili kayo nito. Napakadali lang naman guys palitan yung bezel. Iikot nyo lang. Medyo mahigpit ng kaunti pero isang ikot lang matatanggal na. And ganoon din, kung gusto niyo ng kabitan ng bago, iikot nyo lang ulit. At ganoon din yung strap niya, quick release din. So madaling palitan. Napakadaming mga third party ng mga straps sa Lazada. At kung hindi ako nagkakamali, 22mm yung size ng strap nito. Ngayon, hindi naman ganun kakapal guys yung CMF Watch Pro 2. Para sa akin, saktong-sakto lang. Tapos meron tayong makikitang butas sa may gilid. So, yan yung kanyang speaker. Tapos ito naman yung kanyang sensor. So, yung buong ilalim ay plastic. Tapos yan yung kanyang 2-pin magnet para dun sa charging. Meron din tayong built-in microphone dito. At mamaya testingin natin yung quality ng kanyang mic at speaker. Yung kanyang rotating dial or crown may vibration kapag pumunta tayo sa main menu. So kapag nag-i-scroll tayo dyan, mafe-feel nyo talaga na may vibration. So maganda yung haptics niya. Yun nga lang kapag nasa home tayo at sinubukan nating iikot-ikot, wala talaga siyang function, walang vibration or kahit ano. Ang complaint ko lang sa crown or sa rotating dial nitong CMF Watch Pro 2, kapag pinindot mo siya, babalik ka talaga sa home. So, it's either pumunta ka sa menu or pupunta ka pabalik sa home. Hindi siya pang select. So, para ma-select mo yung isang item dito sa menu, kailangan mo pang itap yung display. At dahil mayroong built-in microphone at speaker itong Watch Pro 2, syempre, pwede tayong sumagot ng tawag dito. So, test natin. Okay, so itong naririnig nyo ay nanggagaling na dito sa speaker na ating CMF Watch Pro 2. So malakas naman siya, yun nga lang, hindi naman kasi maingay dito sa studio, kaya dinig na dinig nyo yung boses ko. Pero if ever man na nasa crowded tayong lugar, nasa public place tayo, pwede naman natin tutok sa tenga natin yung smartwatch para mas parinig natin.
At kung sakaling nga maingay yung background natin, meron namang AI noise cancelling yung mic nitong smartwatch, kaya maririnig pa rin tayo ng kausap natin. Ngayon pagdating guys sa display, meron tayo ditong 1.32 inch AMOLED yan. 466 by 466 yung kanyang resolution. 60 Hz guys yung kanyang refresh rate. Tapos 620 nits yung kanyang peak brightness. Okay, para sa akin big deal yan kasi yung mga usual na mga smartwatch ngayon, hindi umaabot ng ganito kataas yung resolution, lalo na yung ganyang presyo. Ang usual lang sa ganitong presyo ay 320 by 320. Napakadami kong na testing ng mga smartwatch na ganyan lang talaga yung resolution. Okay naman. Sharp naman na yung quality ng display, pero isipin nyo kung gaano pa ka-sharp yung 466 by 466. Tapos, kahit outdoor tayo, makikita talaga natin yung display nitong Watch Pro 2 kasi nga 620 nits yung kanyang brightness. Tapos, ang maganda pa dyan, pwede nating piliin kung auto brightness yung gusto natin para kusang mag-a-adjust depende sa situation yung brightness, o kaya naman pwede nating i-fix. At dahil 60 Hz guys yung refresh rate nitong Watch Pro 2, talagang napaka-smooth ng performance. Kapag nag-i-scroll tayo kahit pabalik-balik, walang stutter, hindi nagahang, talagang sobrang smooth lang. Hindi kagaya ng mga typical na mga smartwatch ngayon na 30 FPS lang or 30 Hz lang. Okay din naman, pero mas smooth talaga yung feeling kapag ganito yung display ng smartwatch natin. So, mas mag-e-enjoy tayo kapag nagsiselect sa menu. Tapos, meron din tayo guys ditong calendar. Meron din tayo ditong calculator. Yes, meron built-in calculator at marami pang iba. At meron din tayo ditong camera control. So, pwede nating kontrolin yung shutter ng ating phone. So, if ever wala tayong kasama sa bakasyon, pwedeng yung CMF Watch Pro 2 na yung gamitin nating shutter kasi nga Bluetooth 5.3 na yung meron tayo dito. So maganda-ganda yung connection at hindi magpuputol-putol. At speaking of, nasubukan ko rin to sa iPhone or sa iOS. May mga times na napuputol siya. So may fix na dumating or update na dumating dito sa smartwatch na to para ma-address yung issue na yon. Pero ganun pa rin na-experience ko pa rin na paminsan-minsan nagpuputol-putol pa rin siya. Whereas sa Android phone, lalo na siguro sa mga Nothing phone or CMF phone, stable na stable yung connection. So pakita ko lang sa inyo guys yung companion app ng ating Watch Pro 2. So makikita natin agad dito yung ating battery level, tapos yung napakadaming pagpipilian ng mga watch faces. At take note guys, libre lang lahat ito. Yun ang maganda dito guys. So, hindi kagaya dun sa ibang mga companion app ng ibang brand ng smartwatch, kailangan nating magbayad sa iba nilang mga watch faces. Pero dito, lahat yan, nakakategorize pa, libre lang. Tapos, ang maganda rito, for example, ito piliin natin. Dito pa lang, sa kanyang companion app, pwede na nating makita yung itsura ng kanyang AOD or Always On display. So, marami sa atin kasi concern talaga sa magiging itsura ng AOD kapag pumipili tayo ng watch face. So, tap lang natin to. Ayan o. So, diba? Ang laking tulong. Tapos, sobrang dali lang ng process. Tap lang natin yan. Tapos, mamili lang tayo kung anong i-replace natin kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 watch faces lang yung kayang i-save ng ating Watch Pro 2, which is not bad. So, mag-delete tayo ng isa. Delete natin to. Tapos, yun na, hintayin lang natin. Ganun lang kasimple. Actually, ang bilis nyo. Hindi kagaya ng ibang mga smartwatches ngayon. Matagal. So, ayan na siya. O, diba? Galing. Tapos, yung lift to wake function niya, yung kapag gumaganyan tayo, ang bilis din, guys. Halos, siguro mga half second lang yung delay. So, actually, kahit hindi ka na mag-AOD, pwede na kasi pagka ganun mo, makikita mo agad yung mismong watch face. At according to CMF, meron tayong SpO2 na sensor dito. So, pwede nating ma-monitor yung ating blood oxygen. Meron tayong heart rate sensor. May sleep monitoring tayo. May smart movement monitoring at marami pang iba. And actually, 120 sports mode yung meron tayo dito. At ang maganda pa rito guys, sa ganitong presyo, meron na itong built-in GPS. Ngayon, pagdating sa battery guys, meron tayo ditong 305
milliamp hour at ang promise ng CMF ay up to 11 days of typical usage ibibigay sa atin. Siyempre, depende yon sa paggamit. Halimbawa, sa isang araw nakaka 100 notifications ka. Yung isang gumagamit naman ng Watch Pro 2 nakaka 50 lang. So syempre magkaiba yung battery life na makukuha natin. Depende talaga sa sa usage natin. So sa akin, siguro tansya ko lang mga 50 to 80 notifications a day yung natatanggap ko pag ginagamit ko to. So tumagal sa akin to in one charge ng 4 to 5 days. So ganun siya. Naka-auto brightness, tapos naka-medium lang yung kanyang vibration. So, ayun, 4 to 5 days. Not bad pa rin. Goods and goods pa rin yung battery life na yun. Ngayon, pagdating sa charging guys, tinimeran ko 4 to 100%, 1 hour and 25 minutes yung inabot. Okay, so para sa akin guys, for 4,390 pesos, itong CMF Watch Pro 2, sulit na sulit. So kung humahanap kayo ng smartwatch na maganda yung performance, 60Hz na yung display, tapos napakadaming mga watch faces na pagpipilian, tapos interchangeable pa yung kanyang bezel, ang daling palitan ng strap, ay, eto na, Watch Pro to na. Tapos meron ka pang built-in speaker tsaka microphone, so dito pa lang pwede ka nang sumagot ng tawag kung ayaw mong hawakan nyo yung phone mo, lalo ngayon, ang daming nangi-snatch ng phone. So, ito lang, pwede na natin gamitin pang sagot ng tawag, diba? So, ayun guys. Nandiyan yung link sa description box sa baba. At if ever yung gusto nyo bumili nito sa mga physical store, digital walker kayo, pumunta. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.